Lumulutang ang isyong magkakaroon muli ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga sinasabing mapapalitan ay si Education Secretary Sani Angara. Pero kanina lang, magkasama ang Pangulo at si Angara sa paglunsad ng bagong proyekto ng DepEd. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Present si Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng Project Agapay ng Department of Education sa Quezon City Science High School. Kasama ng Pangulo si DepEd Secretary Sani Angara. Nangyari ito sa gitna ng mga ulat ng panibagong balasahan sa gabinete ni PBBM. Kabilang si Angara sa mga lumulutang na mapapalitan sa pwesto. Pero sabi niya, Well, hopefully hindi, no? Hopefully hindi tayo kasama doon kung meron man. Doon sa kay ES, sinabi ni ES sa akin na wala naman. blanko rin si Angara sa dahilan kung bakit paulit-ulit na lumulutang ang ulat ng cabinet shake-up. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala siyang impormasyon ng balasahan sa gabinete, kaya tuloy sa trabaho si Angara. Sa proyekto ng DepEd na dinaluhan ng Pangulo, isinulong niya ang responsableng paggamit ng artificial intelligence sa mga paaralan. We all know that AI is shaping the way that we communicate and the way that we solve everyday problems. Our responsibility now is to ensure that our students use AI confidently and ethically, enabling them to stay ahead in this learning journey that they are going through. Sa ngayon, binubuo na raw ng DepEd ang guidelines on AI in basic education. Maglalatag din ng National AI Skills Training Program, hindi lang para sa mga mag-aaral, kundi maging sa mga guro at mga magulang na gagabay sa kabataan sa paggamit nito. These training courses will cover relevant topics, including responsible use, detecting misinformation, privacy and security, and AI literacy. Sinabi pa ng Pangulo na target nilang gamitin ang AI sa pagpapaunlad ng ekonomiya na tututok sa finance, health, agriculture, manufacturing at education. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang nababalitang shake-up sa gabinete kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Abay Julie, sino ba yung sino ba yung nababalitaan? Na pangalan na lumulutang na sa sinasabing cabinet revamp. Meron ko bang impormasyon dyan? Pops, tatlo yung isa sa mga pinakamalalaking pangalan. Una, si Health Secretary Ted Herbosa, si DepEd Secretary Sani Angara, at saka si Tourism Secretary Cristina Frasco. Si Tourism Secretary Cristina Frasco, may lumutang ng di umano yung makakapalit niya, si Stanley Nang. Pero ang sabi kahapon ni Palace Press Officer Claire Castro, negative. Hindi daw totoo yung balita na yon. Si Secretary Herbosa naman, humarap na yan sa palasyo nito lang para naman sa paglalatag ng budget ng DOH. And sinabi nga niya na walang nakakarating na ganun sa kanya at nananatili pa rin siya sa pwesto. But then again, yun naman daw kanilang pagsiservisyo sa gabinete, Pops J, alinsunod pa rin sa discretion kumbaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Na hanggat may tiwala sa kanila, mananatili sila sa pwesto. Magsisilbi pa rin sa gobyerno. Yes, and si Angara nga kanina, ang sinabi niya, sabi daw ni ES, wala naman daw ganun na impormasyon. So siya, kumaga, parang kampante na walang ganun. Pero tingnan pa daw, Pops J. And siguro, personally, talagang abangan pa natin kasi ilang beses nang nangyari na kapag tinatanong natin ng palasyo, ang sagot, no information, walang ganito, pero susundan yan, Pops J, may nag-resign or may bagong papalit. So, isa to sa babantayan. Yung lumulutang na cabinet revamp, may kinalaman ba ito dun sa survey recently na lumabas? O wala naman? Yung survey survey naman very specific sa admin na parang wala naman siya tinutukoy na isa sa mga ahensya na to. Although Hindi, masabi lang na may ginagawa. Pero pati itong mga agency na to, mga maiingay ito ngayon Maraming mga issue, for example, si DOH, maraming mga pumupuna doon sa PhilHealth issue. So medyo kumbaga parang na-justify kung bakit sila yung mga matutunog na sinasabing papalitan. Julie, pati raw ang kabubuo lang na Independent Commission for Infrastructure o ICI mawawala. May update ba dito ang palasyo? Pops, meron ng ulat no nakaraan na by Feb daw bubuwagin na tong ICI. Pero sa panig naman ng palasyo, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala pa raw ganyang impormasyon. Kahit na nga daw nag-resign na yung dalawa, si former DPWH Secretary Babes at saka si Fajardo, tuloy-tuloy pa rin daw yung trabaho ng ICI. Nananatili pa rin ang yes, kanilang and ang ombudsman kasi, Pops J, tuloy pa rin naman yung ginagawang
investigation, katuwang pa rin nila yung ICI doon sa flood control investigation. Julie, kagabi lang may kinumpiskang mga sasakyan na pag-aari umano ng ni dating ako Bicol Congressman Zaldico. Anong plano rito ng pamahalaan? Mukhang kailangan pa yan plansyahin, Pops J, ano? Kasi yung panig ni former Congressman Zaldicon, sinasabi nila illegal daw yung pagkakasamsam na pinabulaan na naman ng kampo ng BOC, Bureau of Customs, at saka ng PNP, ng mga pulis na kasamang kumuha doon sa mga sasakyan. Ano? Pero ang sabi ng PNP kanina at ng BOC, sakasakali man daw na maplansya, pumayag nga itong company ko, at tama yung mga gusot, maayos, isusubasta rin yan. More chances for you, Pops J, ano? Kung hindi ka nagkaroon ng chance doon sa nakaraan ng mga sasakyan, pwede pang may another auction. Ayun. Ako, may mga pwede pang humabot. Pwede pa. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Julie Baiza.